Malugod kayong tinatanggap sa pagpupulo ng mga saksi ni Jehovah mula sa United Parañaque Sukat Congregation. Sa gabing ito ay maraming pangapaksa tayong pag-uusapan at lahat tayo makikinabang sa mga espiritu ng paglalaan. At bilang pasimula ng ating pagpupulong, hinihimokan lahat na tumayo po tayo at awitin po natin ang song number 12 na may pamagat ng Dakilang Diyos, Jehovah. Ito'y halos sa Exodus 34:6-7. Pagkatapos, pangungunahan tayo ng opening prayer ni Brother Roy Mata. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at umawit ng masigla sa ating Diyos na Jehovah. Soberano, dakila at makapangyarihan naming Diyos, Ikaw na nagkataglay sa soberanong pangalan na Jehovah. Sa bisa ng haing pantubos, isang kongregasyon kami, Ama, na yumuyukod ng aming ulo. Papasalamat kami sa iyong maibiging kabaitan sa amin, sa isang espiritual na piging na pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito. Paisuyo ang mga Jehovah, ang iyong banal na espiritu, patuloy na gagabay, magtuturo sa amin, magpaalala sa amin sa lahat ng bahagi na aming katamasahin. Paisuyo din, Ama, pagpalain din ang lahat ng may bahagi na siyang maghahatid ng inyong pangapaalala sa amin, na may pagpalain din sila, tulungan sila, Ama, na may tawid nila ito ng malinaw na kapagtuturo, na patuloy kami ng patibay, lalo sa mga pagpupulong katulad nito. Paisuyo ang mga Jehovah, ihanda ang aming mga puso't isipan, kung paano kami makinig ng masinsinan, tutulong sa amin, Ama, kung paano kami lalong maging malapit sa iyo, yun din sa aming mga kapatid. At paisuyo ang mga Jehovah, tulungan kami na maikapit ang aming matutunan lahat ng aming marinig sa gabing ito. Paisuyo ang mga Jehovah, mga pagsusumamo namin ito, mga papuri, hiling ng patnubay, lakip sa mga pasasalamat. Aming ipinaparating din sa inyong maluwalhating trono sa langit. Nakikisuyo kami na iyong diringgin sa ngalan ni Jesus. Mari na po tayong umupo. Sa gabing ito, tunay na makikinabang tayo sa mga paglalaan sa atin, no? Sa gabing ito, lalo na sa masustansya paglalaan mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, pagkatapos maging mahusay sa ministeryo at yung panghuling pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya equip tayo ng mga spiritual knowledge para sa pagpupulong natin, kaya ang kailangan natin makinig, damdamin yung ating pag-uusap, ikapit, at ibahagi sa iba. Kaya sa unang bahagi ng programang ito, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, isang pahayag
Ang pahayag ay masaya tayo na si Jehovah ang Diyos natin. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Henry Flores sa loob ng 10 minuto. Brother Flores, handa na kaming makinig. Nais kong magtanong, masaya ba kayo na si Jehovah ang Diyos natin? Anong sagot nyo? Tunay na nakangiti ang bawat isa sa inyo. Ang inyong pagkanaririto o ang ating pagkanaririto, hindi natin masabi kung anong saya natin, hindi ba? Masaya tayo dahilan sa si Jehovah ang Diyos natin. Nais nating ipakita sa Kanya ang ating pag-ibig at pagmamalasakit. Anong dahilan? Bakit si Jehovah ay ating sinasamba at tayo ay naging masaya? Una, kung titingnan natin, si Jehovah ang tunay na tagapagligtas. Sa Isaias, Kabanata 57, kung titingnan natin, binanggit dito sa talatang 12, Isaias Kabanata 13, sa 13. Sabi dito, kapag humihingi ka ng tulong, hindi ka ililigtas ng tinipon mong mga idolo. Lahat ng iyon ay tatangayin ng hangin. Isang hihip lang ay matatangay na ang mga iyon. Wala. Isang hihip lang ay matatangay na ang mga iyon, pero ang nanganganlong sa akin ay magmamana ng lupain at magmamayari ng aking banal na bundok. Sino yung tinutukoy dito na kapag humihingi ng tulong, ay wala silang maasahang tulong? Kanino sila humihingi? Kay Jehovah ba? Tunay na hindi. Tulad ng mga nagbanal-banalang Hudyo noon sa Huda, noong sinauna, ang kanilang pagsamba ay nagiging mapagpaimbabaw. Oo, kilala ng kanilang mga ninuno si Jehovah, at ang Diyos ng kanilang mga ninuno ay si Jehovah. Subalit ang bansang Huda sa bandang huli ay nahulog sa huwad na pagsamba. Sila ba ay tinulungan ng Diyos na Jehovah nang dumating ang dakilang kapighatian noong panahon yon? Ayon sa Apokalipsis, dito sa Apokalipsis Kabanata 17, sa Apokalipsis Kabanata 17, talatang 3, nakita ni Apostol Juan ang pangitain kung ano magiging kahinatnan, lalo na ng tulad mga mapagpaimbabaw na mga Israelita noon, ang sangkakristyanuhan. Na pat pinamumunuan ito ng huwad na pagsamba. Ano ang nakita ni Apostol Juan? Dito sa talatang 3 ng Kabanata 17, sinasabi, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay dinala niya ako sa ilang. At nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang kulay iskarlatang mabangis na hayop, na puno ng mapapumusong na mga pangalan, at may 7 ulo at 10 sungay. Sino ang tinutukoy dito? Ni isang babae na nakasakay sa isang mabangis na hayop. Ito ang Babylonian Dakila. Ano itong Babylonian Dakila? Ito ang imperyo ng huwad na relihiyon. Ano itong huwad na relihiyon?
ito ang hindi kumikilala sa Diyos na Yehova. Kaya anumang relihiyon na hindi kinikilala sa Yehova ay bahagi ng Babylonian Dakila. Ano ang mangyayari sa Babylonian Dakila? Bueno, kung ituloy natin sa pagbasa dito sa talatang 16 at 17, ganito ang ating mababasa. Kung nandyan na kayo, ganito ang sinasabi. At ang 10 sungay na nakita mo, ay ang mabangis na hayop. Ang mga ito ay mapupuot sa babaeng bayaran at gagawin nila siyang wasak at hubad at uubusin nilang laman niya at lubusan siyang susunugin. Sa 17, sabi, dahil inilagay ng Diyos sa puso nila na gawin ang nasa isip niya, oo, na gawin ang iisa nilang kaisipan sa magitan ng pagbibigay ng kaharian nila sa mabangis na hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Sa nabasa nating teksto na ito, ayon sa pangitain ni Apostol Juan, makikita natin na ang Babylonian Dakila o ang huwad na reliyon na hindi sumasamba kay Yehova ay magkaroon ito ng katapusan. Lubusan itong wawasakin. Ngayon, dahil alam na natin na ang huwad na reliyon ay nakatalaga sa pagkawasak, ano ang dapat nating gawin? Ayon sa Apokalipsis, Kabanata 18, tingnan natin sa Apokalipsis, Kabanata 18, talatang 4 at 5. Ano ang panyaya para sa atin? Ang sabi, dito sa 4, at narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, kung ayaw ninyong masangkot sa mga kasalanan niya, at kung ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Okay, so makita natin, na mayroong isang provision para sa atin o sa mga hindi sumasamba sa Diyos na Yehova. Kung tayo ay bahagi ng huwad na reliyon sa ngayon, ang sabi ng Biblia, lumabas kayo sa Kanya. Bakit? Anong dahilan? Baka madamay tayo sa pagkapuksa. Kaya tunay na makikita natin kung bakit tayo masaya. At ang mga hindi sumasamba kay Yehova, ayon sa Isaiah 57:21, binanggit doon na walang kapayapaan doon sa mga hindi sumasamba kay Yehova. Totoo ito. Pero doon sa mga sumasamba kay Yehova, tunay na sila ay nagtatamasa ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Pero kung minsan, nadarama pa rin natin na tayo ay parang nanghihina. Tulad ng isang tapat na lingkod noon ng Diyos na Yehova. Tingnan natin ang ulat ng awit. Sa awit Kabanata 38, awit 38, 3. Ito'y sinabi ni David, nanghihina ang buong katawan ko dahil sa galit mo. Wala akong kapayapaan dahil sa kasalanan ko. Oo, dahil sa ating minanang di kasakdalan, maaring nakadama pa rin tayo ng kaigtingan sa ating sarili. Subalit, anumang bagay na nagpapalubha ng ating kahirapan, manatili pa rin tayong masaya sa Diyos na Yehova. Anong payo ng awit 34:14? Bueno, basahin natin. Awit 34:14.
Anong dapat natin gawin para magkaroon tayo ng kapayapaan? Ang sabi, talikuran mo ang masama at gawin ang mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at itiguyod iyon. Paano natin magagawa iyon? Na tumalikod tayo sa masama at gawin natin ang mabuti. Marami mga tao na nagsasabi, wala naman akong ginagawang masama. Pero ang tanong, may ginagawa ka bang mabuti? Ano ang mabuti? Tingnan natin ang larawan. Pakisuyo, larawan. Sa larawang iyan, ano masasabi natin? Yan ay isang paraan ng paghahanap ng kapayapaan. Oo, hinahanap ng tapat puso mga tao, maring isa kayo o isa tayo sa mga iyon na hinahanap ang mga maaamo na nagnanais na maglingkod sa Diyos na Yehova. Oo, sa paggawa nito, tandaan natin, ang kapayapaan ng Diyos na Yehova ay makakamit lamang doon sa nagtataguyod ng kapayapaan at tunay na pagsamba sa Diyos na Yehova. Maraming salamat, Brother Flores. Ngayon, tumungo na tayo sa spiritual na hiyas. Ito'y pag-usapan naman ang Isaiah chapter 56 at 57, no? So, tawagin natin si Brother Jeric Nuestro para ibahagi ang tungkol sa spiritual na hiyas. Pero hinihimukan lahat na makibahagi po tayo at sumagot ng 30 seconds or less. Sa loob ng 10 minuto, tawagin natin si Brother Jeric Nuestro. Sino nais magbasa ng Isaiah, Kabanata 56, talatang 6 at 7. Sister Bila Vicencio. Kung tungkol sa mga dayuhan na pumanig kay Jehova para sumamba sa Kanya, para ibigin ang pangalan ni Jehova at maging mga lingkod niya. Lahat ng nangingilin ng saba at hindi lumalapastangan dito at nangahawakan sa aking tipan. Dadalhin ko rin sila sa aking banal na bundok at magsasaya sila sa loob ng aking bahay panalanginan. Ang kanilang mga buong handog na sinusunog at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa altar ko. Dahil ang bahay ko ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. Okay, maraming salamat. So, dalawang referensya ang tutulong sa atin para masagot ito. Sa tanong, paano natutupad ang hulang ito? Ba, may kinalaman sa mga banyaga. Sino sila? Brother Roy. Dito sa Isaiah 56, talatang 6, sila yung mga banyaga, sila yung mga ibang mga tupa. Malaking pulutong, sila yon. Nanghahawakan sila sa bagong tipan, sa diwa na sila ay sumusunod sa mga batas na may kaugnayan sa tipan, sa bagong tipan na iyon, at lubos na nakipagtulungan sa mga kaisang nakasalig dito. Nakikibahagi din sila sa espiritual na pagkaing natanggap ng pinahirang Kristiyano at sumusuporta sila sa pangangaral hinggil sa kaharian at paggawa ng alagad. Yun, nangahawakan sila, nakipagtulungan sila sa gawaing espiritual at sumusuporta sa pangangaral. Ano pa? Sa pangreferensya, sino tinitipo na Yehova? Sister Umali. Nakita natin dito na ano man yung pag-asa ng isa, pareho silang tinipo ni Jehova para magkasamang sambahin siya ng may pagsasaya. At pareho din na nakaka-receive sila ng espiritual na pagkain sa pamamagitan ng mga pagpupulong at pareho din nilang sinasamba si Jehova sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo. Okay, maraming salamat. Karagdagan, Brother Paselo. Hindi na ito yung pangingilin ng Sabat kasi bahagi ito ng tipang kautusan.
Ngayon, ito ay pinalitan ng bagong tipan. At kapag tayo ay napapabilang dito, iniibig natin ng Diyos na Yehova, sumusuporta tayo sa tunay na pagsamba, dadalhin niya tayo sa banal na bundok. Yun yung kaayusan ng tunay na pagsamba. At tayo ay nakikinabang sa pakikibahagi dito kasi maraming pagpapala sa spiritual. At gayon din, tayo ay nakatatanggap ng spiritual na pagkain. Okay, maraming salamat. Sister Atamosa, Irene. Kaya nagpaalala po ito sa atin na magkaroon po tayo ng matinding paggalang sa mga pagtitipon o anumang kaayusan ng pagsamba ni Jehovah sa pagtitipon natin sa ngayon. Dahil alam natin na lahat ng bagay ito isinaayos ni Jehovah. Okay, maraming salamat. Brother Odi, El Monte. Noon po kasi ang bayan lang ng Diyos ay mga taga-Jerusalem lang. Pero nung panahon ni Jesus hanggang sa ngayon, naging open na po yung opportunity para lahat po ng tao ay may open na po ang pagsamba. Kaya bilang nagpapasalamat din sa Diyos na Jehovah na isa ako sa part ng nasa katotohanan dahil ang mga saksi ni Jehovah lang po yung nagsasagawa ng pagtupad ng tipan ni Jehovah po. Kaya sa madaling salita po, tinatanggap po ni Jehovah ang lahat ng tao basta seryoso po yung pagsamba sa Kanya. Maraming salamat sa magandang punto. Ano po? Sino pa po ang nais komento? Kung wala na, lipat tayo sa kalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Cecil Sinto. Dito po sa 57:19 to 21, bibigyan nga tayo ni Jehovah ng walang hanggang kapayapaan. Ito nga ay kung makikinig tayo, magtitiwala tayo sa Kanya, magiging malapit sa Kanya at magtutuon ng pansin sa Kanyang mga utos. Ang ating kapayapaan ay dadami at ang ating matuwid na mga gawa ay mananagana. Hindi tayo ang uri ng tao na binabanggit ng verse 21 na taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos dahil sila ay gaya ng dagat na umaalimbukay. Wala silang kapayapaan. Okay. Maraming salamat sa iyong magandang komento, Sister. Sister Maybelline. Yes po sa akin yung sinasabi sa Isaiah 57 verse 15 dahil pinapakita po ng teksto na kahit si Jehovah ay napakamakapangyarihan at napakalayo, mapagpakumbaba pa rin po siyang lumalapit at umaalalay sa mga taong nagdurusa. Hindi niya sila iniiwan, kundi pinasisigla at pinalalakas niya sila. Kaya pinapakita po nito na talagang may malasakit si Jehovah sa atin at handa siyang tumulong sa mga panahong kailangan natin siya. Maraming salamat. Brother Erwin Francisco. Karagdagan lang po sa Isaiah 15:17. Minsan sa secular na mundo, pag nagkaroon ng kakaunti o kakatiting yung isa, piling niya nakatataas na siya sa iba. Pero ang Diyos na Jehovah, Diyos na pinakamataas, pero lagi nagpapakita ng kapakumbabaan. Kaya gusto kong tularan yung kapakumbabaan niya, kahit siya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lagi siya sa atin nagpapakita ng humility. Yun, pag nakatangian, kapakumbabaan. Sister Maglangit po. Sa Isaiah 56:10-12 po, sa panahon ng Bible, yung critic ay para sa mga leaders ng Israel na dapat sana watchman sila or tagapagbantay ng bayan. Pero naging careless po sila, self-centered at spiritually blind. Kaya yung application po sa atin ngayon, huwag tayo maging tulad nila na complacement or autopilot lang dun sa ating pananampalataya at yung mga values po natin. Instead na maging alert tayo, responsible, at responsible tayo dun sa ating spiritual at moral life na kung saan hindi basta sumusunod lang tayo dun sa iba. Kaya yung i-check po natin lagi yung mga motibo natin, harapin natin yung mga problema instead na i-ignore iyon at manindigan sa accountability natin. Yun, gandang punto. Ano po? At sa mga kabataan naman, Sister Daulong. Sa Isaiah 57:11, makikita natin ang panganib kapag nananahimik o nagtitiis si Jehovah sa maling gawa ng tao. Sabi po rito, dahil hindi agad nagpaparusa si Jehovah, ang iba ay hindi na natatakot sa Kanya. Aral po ito sa akin na huwag kailanman abusuin ang patience ng Diyos.
Ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugang okay lang sa kanya ang mali, kundi binibigyan lang niya tayo ng chance na magbago at bumalik sa kanya. Okay, gandang sagutan. Sa tabi na rin niya si Janine. Nagustuhan ko po ang Isaiah 56 verse 7. Dahil pinapakita po nito na ang Diyos ay bukas para sa lahat at hindi namimili ng taong lalapit sa Kanya. Kahit sino po tayo, may pagkakataon po tayong mapalapit sa Diyos basta tapat ang puso natin. Bilang kabataan po, minsan nakakaramdam din po ako na parang hindi ako sapat o may mga pagkukulang ako. Pero dahil po sa tekstong ito, naiisip ko na po na tanggap pa rin ako ng Diyos at may lugar ako sa Kanya. Nakaka-encourage po ito sa akin na patuloy na lumapit at magtiwala sa Kanya. Paalala rin po ito na dapat maging mabait at tumanggap tayo sa iba dahil kung ang Diyos ay ganito sa lahat, dapat ganito rin po ang ipakita natin sa kapwa. Paghanda talaga yung mga kabataan natin. Mr. Ampi Calso. Isaiah 57:20, sa panahon natin ngayon, totoo naman, nagkakaroon ng pagkakabahagi at magulo ang mga taong hindi naglilingkod sa ating Diyos. Habang ang issue ng politika ay mararahas at pagkakabahagi, pero tayong mga saksi ni Jehova may kapayapaan at nagkakaisa. Malaking katuwaan ang panadarama ng ating Diyos na Jehova dahil nakikita niya nagkakaisa ang bayan niya. Maraming salamat. Okay, maikling sagot na lang, Sister CK. 57:19, binanggit doon yung bunga ng mga labi. Ang pinaka-good example dito na pwede nating maging huwaran ay si Jesus Christ. Kaya tayo ay maging regular saan man tayo, maging regular sa pagpapatotoo at doon natin makikita yung mga taong nakaayon sa buhay. Okay, maraming salamat sa inyong pakibahagi, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Nuestro. Ngayon, tumungo na tayo sa unang estudyante natin ng pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin ang Isaiah chapter 56, 4 hanggang 12. Sa loob ng 4 minutes, atin tawagin si Brother Yuan Daulang. Brother Daulang, handa na kaming makinig. Dahil ito ang sinabi ni Jehova sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili sa kinalulugdan ko at nang hahawakan sa aking tipan. Magbibigay ako sa kanila sa bahay ko at sa loob ng aking mga pader ng isang monumento at isang pangalan. Isang bagay na mas mabuti kaysa sa mga anak na lalaki at anak na babae. Isang walang hanggan pangalan ang ibibigay ko sa kanila. Isang pangalan na hindi maglalaho. Kung tungkol sa mga dayuhan na pumanig kay Jehova para sumamba sa Kanya, para ibigin ang pangalan ni Jehova at maging mga lingkod niya, lahat na nangingilin ng sabat at hindi lumalapas tangan dito at nang hahawakan sa aking tipan. Dadalhin ko rin sila sa aking banal na bundok at magsasaya sila sa loob ng aking bahay panalanginan. Ang kanilang mga buong handog na sinusunog at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa altar ko. Dahil ang bahay ko ay tatawagin bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. Sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehova na nagtitipon ng mga nangalat mula sa Israel. Titipunin ko sa Kanya ang iba pa bukod sa mga natipon na. Lahat kayong mababangis na hayop sa parang. Halikayo at kumain. Lahat kayong mababangis na hayop sa gubat. Ang mga bantay niya ay bulag. Walang sinuman sa kanila ang nagbibigay pansin. Lahat sila ay mga asong pipi at hindi makatahol. Humihingal sila at nakahiga. Mahilig silang matulog. Sila ay matatakaw na aso. Hindi sila nabubusog. Mga pastor sila na walang unawa. Lahat sila ay lumalakad sa sarili nilang landas. Bawat isa sa kanila ay di tapat at naghahanap ng pansariling pakinabang at nagsasabi, "Halikayo, kukuha ako ng alak at magpakalasing tayo. At bukas ay ganito ulit, pero mas masaya pa."
Salamat, Brother Daulong. Ikaw ay sinasanay sa Ariling 5 ng ating brochure na pagtuturo. Sa Ariling 5, dito yung tumpak na pagbabasa, no? So, tandaan natin, paano gawin ito? Basahin ng malakas at eksakto kung ano ang nasa pahina. So, nakita naman natin na ginawa ito ni Brother Daulong. At para magawa niya to, may 3 bagay na dapat tatandaan. Maghandang mabuti. Pangalawa, bigkasin ang tama ng bawat salita at magsalita ng malino. Kaya tunay na nagampanan ni Brother Daulong ang 3 sangkap para maging effective itong gawin. Kaya susunod na may bahagi under sa pangalawang programa natin ang maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay una is pagpapasimula ng pakikipag-usap sa loob ng 3 minutes. Ito ay di formal na pagpapatoto. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Mary Jane Abellanosa kasama si Sister Jane Lucica. Atin silang tunghayan. Hi MJ, nakikiupo na ako dito sa tabi mo. Ay, Jane, ikaw pala. Sige, upo ka lang dyan. Mukhang busy ka sa pagbubuklat ng notebook mo. Ano ba yan? Nag-aaral ka uli? Hindi naka-take note ko doon nung huling pahayag kasi nakasanayan ko na kasing gawa ng nota kasi nga para lagi ko siyang naiisip at isipin ko din kung paano ko ma-share sa iba at maikapit ko na din. Di ba boring yan? Pag Biblia ang pag-usapan, tapos mahirap maintindihan. Anong paksa ba yan? Na-curious tuloy ako. Pwede bang malaman kung anong paksa ang tinutukoy mo? Yung pulong namin, hindi naman yun boring. Excited pa nga ako lagi kasi tulad nung pahayag, tatalakayin doon kung ano yung mga hula sa Biblia na unti-unti nang natutupad tulad ng yung digmaan, tapos yung epidemya, di ba? Meron na, tapos yung tagutom, at saka yung mga pagmahal ng bilihin, yung korupsyon nga, andyan din, at saka yung yung pagbaba ng moral ng tao. Kaya talaga yan, tanda na yan na nasa wakas na tayo. Ibig mong sabihin yung malalakas na lindol, digmaan, epidemya, korupsyon at pagbaba ng moral ng tao, tanda na yan na malapit ng wakas? Oo, Jane, tama ka. Kaya kami, mga saksi ni Jehovah, hanggat posible, dadala talaga kami sa pulong kasi marami kang matututunan doon tulad ng, lalo na yung pag-aaral ng Biblia gamit yung magasing bantayan. Tinatalakay doon kung sino ang Diyos, sino si Jesus, at ano yung pakinabang sa kanyang haing pagtubos. At tulad ng nakaraang pulong namin, natutunan din namin doon yung, kasi sa ang topic doon, kung ano yung pagbabagong gagawin bago mabautismuhan. Kahit bautisado na, makinabang pa rin sa mga halimbawa ng mga karakter ng Biblia tulad ng asawa ni Lot. Kung nagbigay pansin lang siya sa yung instruction, posibleng maligtas din siya, pero nasa yung isip niya, nandun kasi sa material ng mga bagay. Kaya ang natutunan natin doon na mas importante talaga yung spiritual na mga bagay kaysa material. Naku MJ, parang gusto kong subukang sumama sa iyo sa sunod na Sabado. At napansin ko, masaya ka. Pwede ba akong sumama? Oo, pwede. Welcome ka doon. At isama mo na din si RG, ha? Sige. Daanan mo ako sa Sabado, ha? Oo, sige, Jane. Okay, maraming salamat Sister Abellanosa at kasama si Sister Lucica. Kayo naman yung sinasanay dito sa ating publication reference na mahalin ng mga tao, natural sa number 4, maging magtiyaga. Tandaan, may paalala sa atin na dapat tayong tatandaan. Huwag mong isiping dapat mong ipasok agad ang Biblia sa usapan. Maghintay ng tamang pagkakataon para natural mong maipasok iyon. Baka nga magawa mo iyan sa susunod na panyong pag-uusap. Pero dito sa pag-uusap nila, nakita naman natin yung positibong pagtugon ng isa. Kaya tunay na nagkampanan ni Sister Abellanosa at Lucica, Sister Jane, ang kanilang bahagi. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawa or yung ipaliwanag ang paniniwala mo. Isa naman itong pahayag sa loob ng 5 minutes na may temang, kailangan bang maging miyembro ng isang organisadong reliyon? Ito ay gagampanan sa bahagi ni Brother Erwin Francisco. Brother Francisco, handa na kaming makinig. Isipin po natin ito. Parang isang baga na hiniwalay sa apoy. Sa una, di ba nakakapaso pa ito? Pero habang tumatagal, unti-unti itong lumalamig hanggang sa tuluyang mawalan ng init. Pero ano nga ba yung tanong? Tanong ay, kailangan ba natin ng isang organisadong relihiyon? Well,
Palawakin natin to, base sa mga sinasabi ng Biblia. Meron tayong 3 mahalagang punto na naihanda sa ngayon. Dako tayo sa point 1. Bakit nga ba mahalaga na maging miyembro ng isang organisadong reliyon? Gaya na mabasa natin sa Hebreo 10:24 at 25, pwede niyo sabayan sa pagbabasa mga kapatid. Hebreo 10:24 at 25. Kung nariyan na po itong sabi, at isipin natin ng isa't isa para mapasiglan natin ang bawat isa na magpakita ng pag-ibig at gumawa ng mabuti. At huwag nating pabayaan ang pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng iba, kundi patibayin natin ang isa't isa at gawin natin ito ng higit pa habang nakikita natin papalapit na ang araw. Kaya ano ang punto? In-encourage tayo na huwag natin pabayaan yung pagtitipon katulad nito. Magpakita ng pag-ibig at suporta. Kasi kung iisipin natin, kung yung isang tao ay hiniwalay yung kanyang sarili or nag-iisa, hindi ba't mas madali siyang manghina or mas madali siyang malamig? Pero kapag kasamang iba, hindi ba't patuloy itong nagliliyab? Hindi lang, dahil meron itong lakas at suporta. So nakuha natin yung unang punto. Dako naman tayo sa pangalawang punto. Pangalawang punto, kaisa ng Diyos. Tignan muli ulit natin yung pangalawang teksto na babasahin natin sa ngayon. Dito sa 1:13:15. 1:13:35, sorry. Pwede nyo sabayan muli sa pagbabasa mga kapatid. Kung nariyan na kayo, ito ang sabi, kung mahal nyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ibig sabihin, napakahalaga sa kanya ng pagkakaroon ng collective worship. Dahil meron itong direction, pagkakisa at pag-ibig. Kaya yung organisadong reliyon, hindi lang ito patungkol kung paano dumadalo tayo, patungkol ito kung paano tayo binibigyan ng lakas, suporta at ng pag-ibig ng Diyos na Jehovah. So nakuha natin yung pangalawang punto. Dako tayo sa panghuling punto. Pero bago ang lahat, maraming salamat po sa mga mahal naming kapatid na ipinakita nyo na sinikap nyo makapasok sa isang organisadong relihiyon. Kaya yung pangatlong punto, paano naman tayo makikinabang dito? Halimbawa, kapag bahagi ka na ng isang organisadong relihiyon, okay na ba yun? Sapat na ba yun? Dumadalo naman ako eh. Nakikinig naman ako. Sumasagot naman ako. Nakikisama naman ako sa iba. Pero hinahayaan mo ba magkaroon ito ng epekto sa buhay mo? Kasi kung hindi, unti-unti pa rin itong manghihina at tuluyang lalamig yung pananampalataya natin. Na parang isang baga na nasa gitna ng apoy, pero hindi naglilihab. Hindi dahil mahina yung apoy, kundi dahil hindi na ito kumakapit. Kaya hindi lang ito patungkol sa pagiging kabilang natin. Patungkol ito kung paano natin hinahayaan yung sarili natin na maapektuhan sa bawat pagpupulong na mapalakas tayo. So, sana sa 3 punto, kahit paano naunawaan nyo. Kaya bilang repaso, hindi lang kung patungkol kung nasaan tayo. Patungkol ito kung hinahayaan mo bang maapektuhan ito ng buhay mo. Kagaya naman natalakay natin kanina, yung organisadong reliyon, ano yung benepisyo nito sa atin? Nagbibigay ng lakas, suporta, kaayusan, at pag-ibig. Kaya hindi lang sapat na naroon tayo. Ang mahalaga kung hinahayaan natin magkaroon ito ng epekto sa atin. Kaya para sa mga mahal namin mag-aaral ng Biblia, sana sa maikling pahayag na to, natulungan kayo na magpatuloy na pumasok sa isang organisadong relihiyon. At para naman sa mga miyembro na or mga saksi na ni Jehovah, tanungin naman natin sarili natin, ako ba ay baga na patuloy na nagliliyab o unti-unti nang nawawalan ng alab? Maraming salamat, Brother Erwin. Ikaw naman ay sinasanay dito sa ating publication reference sa pagtuturo under Reading 16 na nakapagpapatibay positibo. So, anong dapat gawin para maging effective ito? Tandaan na sa halip na mag-focus sa problema, mag-focus sa solusyon, at kung saan may excite yung ating tagapakinig. Which is, na-explain naman mabuti ito ni Brother Erwin, no? Ginawa niya ito sa 3 bagay para maging effective is magkaroon ng positibong pananaw sa mga tagapakinig,
So nag-explain siya ng 3 points kanina para which is naintindihan natin. Limitahan ng negatibong impormasyon, which is hindi naman siya nagbigay ng negative information. It was more into the positive reviews. And then at the same time, yung gamiting mabuti ang salita ng Diyos. So nakita natin na itinampok naman niya yung sipi ng Biblia para sa lahat at lahat tayo nakinabang mula dito. Kaya tunay na nagampanan ni Brother Erwin ang bahagi niya sa pahayag na ito. Ngayon tumungo na tayo dito sa return visit, paggawa ng alagad. Ito naman ay gagampanan sa atin ni Sister Juvie Austria kasama Sister Tess Suretani sa ating Masayang Buhay Magpakailan. So atin silang tunghayan sa loob ng 4 minutes. Ate Tess, ngayon pong napag-aralan na natin kung saan nakabase ang paniniwala ng mga saksi, ano po yung masasabi mo? Napatunayan ko ng inyong paniniwala ay galing talaga sa Biblia at itinuturo nyo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Salamat po sa magandang sagot, ate. Kaya nga po kami nagsisikap na makausap ang mga iba para malaman nila ang katotohanan at tulungan din silang magtiwala sa salita ng Diyos ng Biblia. Sige po, pagpatuloy na natin sa Araling 4. Sabi rito, inihula ni Jehovah na mas maiintindihan pa natin ang Biblia. Basahin daw po natin ang Daniel 12:4. Pasuyong pabasa, ate. Ito, at ikaw, Daniel, ilihim mo ang salita at panatilihin na tatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang magpaparoot pa rito at sasagana ang tunay na kaalaman. Salamat sa mahusay na pagbasa, ate. Ang tanong dito, ano ang sasagana habang patuloy na pinag-aaralan ng bayan ng Diyos ang Biblia? Sinabi rito na sa panahon ng wakas, sasagana ang tunay na kaalaman. Tama. Tingnan naman natin kung paano pinag-aralan ng isang grupo ng estudyante ng Biblia kasama si Charles Russell ang salita ng Diyos. Panoorin natin ang video. Ayan. Ang tanong, paano pinag-aralan ni Charles Russell at ng kasama niyang mga estudyante ng Biblia ang salita ng Diyos? Sinabi nga sa video na maingat na pinag-aralan ni Charles Russell at ng kasama niya ang Biblia. Pipili sila ng isang paksa at kapag may isang teksto na hindi nila nauunawaan, tinitignan nila yung ibang bahagi ng Biblia na nagpapaliwanag dito. At kapag nakagawa na sila ng conclusion, nakaayon naman ng bawat bahagi ng Biblia, isinusulat naman nila ito dahil hinahayaan nilang ang Biblia mismo ang magpaliwanag sa sarili nito. Ang galing naman. Kaya nga magmula noon natin, unti-unti nang naunawaan ng mga estudyante ng Biblia ang mga katotohanan na kubli sa maraming siglo. Ikaw po, ate, sa palagay mo, ano po yung mga nakakubli? Ang katulad ng pangalan ng Diyos at tungkol sa kaluluwa at Trinidad. Ang galing. Sa natutuhan mo naman pong ito, ate, ano naman po yung mga naging saloobin mo? Naging mas desidido ako nga magpatuloy pa mag-aral ng Biblia. Pahalagan ko ang tunay na kaalaman galing dito at naisip ko na dapat ko rin pala ibahagi sa iba. Salamat sa napakagandang saloobin mo, ate. At siguradong tutulungan ka ni Jehovah sa paggawa nito. Alam kong malaki ang may tutulong nito sa iba, Juby. Katulad ng ginagawa ninyo, gusto ko rin makatulong sa iba na makaalam ng katotohanan. Ang husay naman. Kaya sa susunod po, proceed na tayo sa Araling 5. Okay, maraming salamat Sister Juvie Austria at Sister Tess Suretani. Kayo naman ay sinasanay dito sa ating publication reference sa Aralin 11. Number 3 is mali ng mga tao maging simple. So, tandaan natin. So, nakita naman natin ng pag-uusap nila, hindi siya salita ng salita, kundi nagbibigay siya ng mga points dun sa paksa at sumasagot yung kanyang kausap o yung kanyang possible maging Bible study, no? So, nag-focus siya dun sa impormasyon na nasa loob ng publikasyon, kaya pag nagtanong, hintayin siyang sumagot. Effective ito. Pero what if hindi naman may mga tayong natatagpuan na matagal sumagot, matagal mag-respond, ano dapat natin gawin? So, tatandaan natin, pag gano'n na may nangyari, gumamit tayo ng ibang tanong para akayin natin yung kausap natin tungo dun sa tamang sagot. Hindi natin siya kukontra yung maling sagot mo. So, gagawin tayo ng ibang tanong na paakay dun sa tamang sagot.
Ngayon, pag naintindihan niya, lipat na sa next paragraph. Ganun lang kasimple mga kapatid, no? So again, pagiging simple ito. At tunay na nagampanan nito ni Sister Austria kasama si Sister Tess Suretaning. Kaya dito na tayo sa ating panghuling pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya maraming salamat sa mga gumanap ng kanilang bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Dito naman sa pangatlo, sa pamumuhay bilang Kristiyano, kayo po'y muling hinihimok at tayo po'y tumayo muli at awitin po natin ang song number 58 na may pamagat na hanapin ng mga kaibigan ng kapayapaan at ito'y halaw sa Lucas 10:6. Kayo po'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehova. Pari na kayong po mga kapatid. Ngayon, dito na tayo sa ating pangpito. Laging ipakipag-usap si Jehova. Ito ay pagtatalakay sa loob ng 15 minutes. Meron din tong video at himukin ng lahat ay makibahagi sa talakayang ito. Tawagin natin si Brother Roy Mata para ibahagi laging ipakipag-usap si Jehova sa bahaging ito. Tawagin natin si Brother Roy. Kapag wala si Jehova, anong wala sa atin? Natural, wala tayong maasahang gabay. Kapag wala si Jehova, walang layunin ang buhay natin. At kapag wala si Jehova, wala tayong tunay na pag-asa. Gugustuhin ba natin yung mga kapatid? Di ba ayaw natin nun? Siyempre pa, marami pa rin ang hindi tumatanggap ng mensahe ng kaharian nang hindi nalalaman ang magandang epekto nito sa kanila. Andun yung spiritual blind sila, hindi nila nakikita yung bukas
Ngayon, napaandap-andap ang kanilang nakikita. Pero kahit ganyan mga kapatid, sa bahagi natin, bilang mga estudyante ng Biblia, makikita natin kung ano ang dapat natin gawin. Kaya hinihimok tayo na tingnan ang ilang dahilan kung bakit tayo dapat hindi huminto kahit hindi na ikinig sa atin ang maraming tao sa ating teritoryo. Hindi mo sila makinig, mayroon at mayroon pa rin. Halimbawa, dyan sa unang dahilan, itong dahilan, laging may pagbabago sa teritoryo natin. Parang sinasabi natin, ano na ito, bugbog na ito, lagi na lang sila ganito. Pero meron palang pagbabago mga kapatid. Ano ito? Ibig sabihin, pwedeng lumipat ng bahay ang mga hindi interesado at mapalitan ng mga handang makinig. Lilipat, may bagong dating, so yun, posible yun. Ikalawa, pwedeng ibang tao ang maipag-usap sa atin. Ibig sabihin, pwedeng maipag-usap sa atin ang isang may edad na magulang, anak na lalaki, o anak na lumaki na, o kaya bagong kasama sa bahay na first time nating nakita, o kaya isang bisita. Yun ay ikalawa. Katlo, nagbabago ang tao. Sa anong dahilan? Bueno, pwedeng makinig sa atin ang mga tao dahil sa lumalalang sitwasyon tulad ngayon. Nasa krisis, di ho ba? Maaaring matanong na sa atin, ano bang dahilan? O kaya kakaranas lang ng isang dilubyo sa buhay o trahedya. Yan, pwede silang magbago. Pang-apat, na ipapakita nating mahal natin sa Jehovah kung magtsatsaga tayo. Di ba may kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Pwede mga kapatid at mga kaibigan, sa ating video, panoorin natin yung video na hindi malayo sa Jehovah. At pagkatapos, ang tanong mamaya para sa inyo. Paisuyo po sa ating video. Ito na order mo. Bagel with cream cheese at latte. 400 lahat. Naku, nakalimutan ko yata wallet ko. Anong gagawin ko? Baka pwede naman. Araw-araw naman akong bumibili dito. Anong pakialam ko? Grabe ka naman. Pwede ko naman ibalik mamaya. Next customer. Excuse me po, magkano nga po yung order niya? 400. Sige, bayaran ko na. Tapos isang regular coffee na rin. Okay, 550 lahat. Kilala ba kita? Ah, hindi. Gusto ko lang tumulong. Salamat. Sure, wala yun. Paano kita mababayaran? Di, okay na yun. Okay, thank you. Thank you. Baka gusto mo tong mabasa. Pwede mo tong basahin habang nagbabiyahe ka. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pwede ko bang malaman kung bakit? Basta hindi. Pero salamat ulit, ang bait mo.
Okay. Ilang taon ka sa camp? 11 po. May mag-a-apply pa ba sa pamilya niyo para sa resettlement? Wala na po. Bakit? Wala na po silang lahat. Patay na. Pengi na lang ng kopya ng ID mo. Hello po. Nakita ko po yung signs. Hindi! Hindi kami tumatanggap ng mga foreigner! Sinira niyo ang bansa niyo! Huwag niyo rin gawin sa bansa namin! Layas! Salamat po sa ating video. Tayo sa video mga kapatid natin na panood, ito naman ngayon ang bahagi ninyo. Tanong natin ay ito. Ano ang matututuhan natin tungkol sa pagiging matyaga sa ministeryo? Kay Sister CK, paisuyo sa bandang likuran. Matututunan natin doon yung meron tayong buhay na pwedeng iakay kay Jehovah. Ay hindi natin nakikita yung pinaka nararamdaman ng bawat isa. Pero kung tayo ay may partisipasyon lagi, sa bawat araw, informal man ito, nasaan man tayo, yung paggawa ng kabutihan, hindi lang spiritual, pati paggawa ng kabutihan ay malayo talagang nararating. Totoong-totoo ito sa nararanasan ng bawat isa sa atin na nagtataka yung mga taga-sanlibutan, ba't mo to ginawa? Hindi mo ako kilala. Bakit mo ko ginawa ng ganito? So, na-appreciate nila din. Magandang pagkakataon yun na ibigay naman natin yung maliit na truck or contact card. Okay, salamat. Kay Sister Barty, sa bandang harapan muna, paisuyo. Yung sa cart witnessing, talagang ang cart, ang purpose kasi doon, yung mga tao na hindi natatagpuan sa bahay at may mga individual na ayaw kausapin pagtungkol na sa kaharian ng Diyos. Tulad nung na-encounter ng sister na binigyan pa niya ng tracts, tapos tiningnan lang, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ngayon, yung isang individual na yun nagkaroon ng malaking problema. Tapos habang naglalakad siya, nakita niya yung cart. Nabasa niya yung nakadisplay doon na, suffering end. Ibig sabihin, matatapos ng problema. Angkop doon sa problema ng individual na nagka-problema ng malaki. Tapos naalala niya yung ibinigay sa kanya ng sister na tracts na ilinagay niya sa bag. Yung nabasa niya doon sa cart, angkop doon sa problema niya, angkop pa doon sa tracts. Kaya nagka-interest siya doon sa cart. Kaya ang pagka-cart,
matyaga, pagtatyaga, napakamahalaga yun. Okay. May magandang resulta. Salamat po. Kay Brother Canso, paisuyo sa likuran muna. Yung pagtsatsaga kasi napaka-importante, lalo na sa pagbabahay-bahay natin. Kasi pwede yung kausap natin ayaw sa ngayon. Pero dahil matyaga tayo, darating ang panahon, baka dumating, meron siyang problemang nararanasan or kung ano man, yung panahon na yon o hindi siya busy, hindi natin alam yung pagkakataon, dahil sa katyagaan natin, pwede siyang makinig. Pwede siyang, kumbaga, parang yung panahon na yon, mapangaralan natin. Kaya kailangan talaga yung pagiging matyaga. Yun ang matututunan natin. Hindi tayo dapat hihinto sa pangangaral natin. Kasi talagang dapat tayo maging matyaga para malaman nila kung anong pag-asa at makilala nila si Jehovah. Yan, salamat. Kay Brother Lawrence muna, paisuyo. Natutunan ko rin doon sa video na mahalaga palang magdala ng kahit isang maliit lang na publication natin or yung parang binhi. Sinasabi doon sa Ecclesiastes 11:6, kahit contact card, kahit maliit na tract. Kasi kahit hindi ko man intention, di man natin intention na mangaral sa araw na yun. Halimbawa, baka gagala or may ibang gawaing secular. Pero paano kung may matagpuan tayong taong katulad ng ganun? Pwede tayong magtanim ng binhi. Negative man yung reaction nila, hindi natin kontrolado yun, pero ang punto, doon sa teksto, nagtanim tayo. Ayan, kakapit natin natin mga kapatid. Kay Sister Atamosa muna, paisuyo. Para maging matyaga, napansin ko po dun sa video ay kasama po yung pagpapakita ng empatya. Para makita sa isa na gano'n yung nadadama nung kausap mo, mas madali po para maintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Kaya dahil po doon, mas nagiging maunawain tayo. Kaya may pagkakataon po na si Jehovah rin, kahit hindi man natin nagawain sa oras na yun, nabigyan lang natin ng tract, naging matyaga pa rin si Jehovah kasi gumamit pa rin siya ng mga card, na kahit hindi na nagsalita, nakita niya lang, nagpatuloy yung pagpapatotoo. Okay, salamat. Kay Sister Paselo, paisuyo. Dito sa harap ni Sister Atamosa. Yung mga nakakausap po kasi natin sa ministeryo, hindi naman agad positibo yung mga response nila. Maaaring nung time po na nakausap natin sila, meron silang pinagdadaanan na problema. Katulad po ng babae sa video, kaya pala hindi siya naniniwala sa Diyos dahil sa mga na-experience niya nung bata pa siya at mga current situation niya po ngayon na na-experience niya katulad ng discrimination. Kaya natutunan ko po dito na kung hindi po tayo susuko, pwede pa pong magbago yung kalagayan ng mga nakakausap natin. At baka sa susunod na pagkakataon, mas maging open sila na makipag-usap sa atin. Salamat. Kay Brother Bong Libres, paisuyo. Kung titingnan natin yung territory natin dito sa Sampaloc, ang mga bahay, may second floor, third floor, fourth floor, iba-iba ang nakatira. Ngayon, doon sa baba, kilala na tayo eh. Hindi na tayo pinapansin. Pero pag umakyat tayo, nandun pala yung mga interesado. Nandun pala yung mga pwedeng magiging kapananampalataya natin. Kaya, pagiging matyaga, akyatin natin para mapatutuhanan din yung mga nasa taas. Okay, maraming salamat mga kapatid. Sigapin natin ikapit ang lahat ng ating nakokomento o napapakinggan dito. Salamat po. Salamat, Brother Roy. Sa iyong bahagi ngayon, dito na tayo sa panghuli, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang ating pag-aaralin is yung mga aral sa Biblia. Pumili si Jesus ng 12 apostol, aral 80 at 81. Tawagin natin dito si Brother Calso, kasamang kanya leader ni si Brother Renz Umali. Okay, ang naka-assign sa atin na pag-aaralan natin ngayong linggong ito ay sa araling 80 at 81, ang una, pumili si Jesus ng 12 apostol. Tutulungan tayo ng ating tagabasa, si Brother Renz Umali, at pakisuyo, subaybayan na natin siya, please. Isa't kalahating taon nang nangangaral si Jesus. At ngayon ay may importanteng desisyon siyang dapat gawin. Sino ang pipiliin niyang makasama lagi sa gawain? Sino ang sasanayin niya para manguna sa kongregasyong Kristiyano?
Para makagawa ng desisyon, humingi si Jesus ng tulong kay Jehovah. Umakyat siya sa bundok para mapag-isa at nanalangin ng buong gabi. Kinaumagahan, tinawag niya ang ilan sa mga alagad at pumili sa kanila ng 12 apostol. Anong mga pangalan ang natatandaan mo? Ang mga pangalan nila ay Pedro, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Tadeo, Simon at Judas Iscariote. Ang 12 ay maglalakbay kasama ni Jesus. Matapos niya silang sanayin, isinugo niya sila para mangaral. Binigyan sila ni Jehovah ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Ang 12 ay tinawag ni Jesus na mga kaibigan at nagtiwala siya sa kanila. Akala ng mga Pariseyo walang pinag-aralan at ordinaryo lang ang mga apostol. Pero sinanay sila ni Jesus para sa gawain. Makakasama sila ni Jesus sa pinaka-importanting panahon ng buhay niya, gaya ng bago siya mamatay at matapos siyang buhayin muli. Karamihan sa 12 ay mga taga-Galilea, gaya ni Jesus. Ang ilan sa kanila ay may asawa. Ang mga apostol ay hindi sakdal at nagkakamali. Kung minsan, nagsasalita sila ng hindi mo na nag-iisip at nakakagawa ng maling desisyon. Kung minsan naman, madaling uminit ang ulo nila. Nagtatalo-talo pa nga sila kung sino sa kanila ang mas importante. Pero mabubuting tao sila at mahal nila si Jehovah. Sila ang magpapasimula ng mga kongregasyong Kristiyano kapag wala na sa lupa si Jesus. Okay, ang tanong natin, sino ang pinili ni Jesus bilang kanyang 12 apostol? Walang tinginan na. Sige, tingnan nyo. Okay, alright. So, magbigay ng 4. Si Brother Bart, si Bart muna. Ito nga po sila Pedro, si Andres, at Santiago, at si Juan po. Yan, okay. Ha? Ngayon, ito Santiago, kuha lang tayo sandali, Hindi ba may kapatid din si Jesus na Santiago, no? Bakit natin natitiyak na hindi ito kapatid ni Jesus? Ito si Santiago. Ang clue, kailan naging lingkod? Kailan pumili? Yan ang clue eh. Sister Masangkay, please. Kasi po yung kapatid ni Jesus ay naniwala po sila nung pagkamatay niya. Pero ito, pinili. Oo, pinili na maging apostol, Okay? So, mamatay na si Jesus, saka na naging lingkod si Santiago. Sino pa yung 4? Susunod na 4 na apostol, Sister Maybelline. Ito nga po sila, Felipe, Bartolome, Tomas at Mateo. At yung pang huling 4. Yeah, okay. Pakinggan naman natin doon sa dulo, si Orbs, Sheila. Santiago na anak ni Alfeo, Tadeo, Simon at Judas Iscariote. Simon, Okay. Si Tadeo, siya rin pala ito, si Juan, sino ba ito? Alala nyo, kung another name ito ni Nino? Tandaan nyo? Another name ni Judas. Hindi si Judas Iscariote, Jude. Okay, ito ngayon. Ang sumunod na tanong, ano ang pinagawa ni Jesus sa kanyang mga apostol? Anong pinagawa niya? Brother Jeric, Maestro, please. Nung pagkatapos niyang sanayin sila sa pangangaral, isinugo niya sila. At binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at kung hindi magpagaling ng mga may sakit. Yan. Very good. Sister Herotani, may nakita pa kayo pang punto rito? At sinanay rin sila mangaral at manguna sa kongregasyong Kristiyano kapag wala na si Jesus sa lupa. Okay, good. Ngayon, dito sa chapter na ito, ano natunan natin tungkol kay Jehovah? Ano natunan natin mga kapatid?
Brother Mata, please. Na si Jehovah ay sakdal, makapangyarihan sa lahat. Alam niya kung sinong karapat dapat. Kasi itong mga apostol na ito, mga mga ordinaryong tao. Tingin to ng mga Parisiyo noon, mga na sila, mga hamak, mga amharites, kumbaga. Pero sila yung pinili ni Jehovah na makakasama ni Jesus at pinagkatiwalaan sila ni Jehovah. Okay, all right. Ano pa natutunan natin tungkol kay Jehovah dito sa chapter na ito, Okay, Brother Odi. Si Jehovah at si Jesus, bagamat po perfect sila, pero tinitignan po nila yung mga apostol, hindi dahil sa mahusay sila, kahit na nagkakamali po rin po sila. Pinapakita po nito na hindi po kailangan maging perfect para pagkatiwalaan. Ang nakikita dito ni Jesus, yung potential po nila. All right. Sister Quinones, please. At bago ang yung pagpili, siya ay naparoon sa isang bundok at magdamag na nanalangin, humingi ng karunungan kay Jehovah at pinagpala siya ni Jehovah. Okay. Sa kongregasyon naman, natutunan natin dito para sa kongregasyon. Okay, halimbawa, mayroong isa doon, naghudas. Okay, Brother Roy muna. Sige, okay. Kung naghudas man yung isa, dahil sa pagkakasala niya, tulad ni Judas Iscariote talaga, talagang hindi nagsisi, ayun, kawawa naman si Judas Iscariote. Pero napansin ko dyan, na mas mahalaga sa kay Jehovah, yung kapakumbabaan ng isa. Kapag ang isa ay mapagpakumbaba mula sa puso, alam na alam ni Jehovah yun. Kahit nagkasala man yun, pwede siyang patawarin ni Jehovah. Ayun, ha? May nakita pa kayong kwan dyan para sa kongregasyon? Dito naman, Brother Nolan naman, Vasquez. Tungkol naman kay Jehovah, tularan natin siya. Alam ni Jehovah na ang mga alagad niya ay hindi naman talaga sakdal. Tayo din naman, hindi tayo sakdal. Dapat na patawarin natin at alam din natin, mahal na mahal din nila si Jehovah kahit nagkasala sila. Very good. All right. So, Sister CK, please. Tatandaan natin, organisasyon ito ni Jehovah at hindi organisasyon ng tao o ng particular na miyembro ng tapat at matalinong alipin. Hindi, kundi kay Jehovah ito. Kung minsan nakakalungkot, may nawawala, na step down, na may makalangit na pag-asa, huwag tayo doon tumingin. Laging straight lang kay Jehovah tayo tumingin sapagkat siya yung gumagabay sa buong organisasyon niya sa lupa. Yun, ha? Okay, Brother Jethro. Nakita po natin na napakalapit ng kaugnayan ng mga apostol ni Jesus dahil ang turing nila sa kanya mga kaibigan. So talagang napakalapit. Pero nung merong isang naghudas, hindi sila huminto ng pagsama kay Jesus. So sa ngayon din, kung merong isang napipiliin na hihinto siya na maging lingkod na Jehovah, patuloy tayo na maglilingkuran kay Jehovah dahil sa ating malalim na kaugnayan sa kanya. Ayun, meron pa kayo nakita, Sister Iya, Maglangit. Sa ministry naman po, makikita natin na kahit hindi perfect yung mga apostol ni Jesus, ginamit pa rin sila ni Jesus sa pangangaral. Kaya tayo rin, hindi tayo perfect, kaya huwag tayong ma-discourage sa sarili nating mga kahinaan. Ang importante po ay willing tayong matuto, sumunod at magpagamit kay Jehovah. Ayun, tama, Okay, good. Sa family naman, ano ang natutunan natin dito bilang isang pamilya? Dito sa chapter 18 na ito. Brother Chito, please. Halimbawa, sige ako kay Brother Chito. Kasi ang Panginoong Jesus, humiling siya ng tulong sa Diyos na Jehovah kung sino ba yung pipiliin niya.
na makakasama niya sa ministeryo niya. At talagang tinulungan siya ng Diyos na Jehovah. Kaya yung mga magulang din, pwede rin nilang tulungan yung mga anak na pumili yung mga anak nila ng mga spiritual na mga kaibigan. Kasi kapag nagawa nila yon, susulong din sa spiritual yung mga anak nila. Tama, no? Ganda punto, no? Ha? Okay. Halimbawa, pamilya natin, nagkamali minsan sa loob ng pamilya, talagang may, nagkakamaling isa't isa, no? Masyadong close kasi, kaya, minsan nakagawa ng mali. Anong kailangan natin gawin, mga kapatid? Ito, natutunan natin dito, sa chapter 18. Bukod sa kinumento ni Chito. Okay. Sa Zoom, wala. Sister Quiñones ulit. Sige. Ang bawat isa ay normal magkamali at maraming beses sapagkat tayo alabok. Nakakalungkot nga kung magkamali ang ating pamilya. Sa atin lalo. Sa atin tayo ginawa ng mali. Masakit talaga. Pero, at the end of the day, family pa rin natin yon. Ibigay pa rin natin sa kanila yung respeto. Kasi yun ang gusto ni Jehovah. Mahal sila ni Jehovah. Hindi yung pagkakamaling ginawa nila, kundi yung paglilingkod na binibigay nila kay Jehovah. Kaya ganun din sana maging paningin natin sa ating kapwa, sa ating family. Yan, oo. Kasi kung mahal natin ang pamilya natin, hindi tayo ma-upset sa kanilang ginagawa. Or pasamantala lang dapat patawad ka agad, Yan. Alright, so dito tayo susunod na aralin. 81, please. Matapos pumili ng 12 apostol, bumaba si Jesus sa bundok at pumunta sa lugar kung saan nagkatipon ang maraming tao. Galing ang mga ito sa Galilea, Judea, Tiro, Sidon, Syria, at sa kabila ng Jordan. Nandoon din ang mga may sakit at mga pinahihirapan ng mga demonyo. Pinagaling silang lahat ni Jesus. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng bundok at nagsalita. Pinaliwanag niya ang dapat nating gawin kung gusto nating maging kaibigan ng Diyos. Dapat nating isipin na kailangan natin si Jehovah at dapat natin siyang mahalin. Pero hindi natin masasabing mahal natin ang Diyos kung hindi natin mahal ang ibang tao. Dapat tayong maging mabait sa lahat, kahit sa mga kaaway natin. Sinabi ni Jesus, hindi lang mga kaibigan nyo ang dapat ninyong mahalin. Dapat nyo ring mahalin ang mga kaaway nyo at magpatawad kayo ng buong puso. Kung may nagalit sa inyo, puntahan nyo agad at humingi kayo ng tawad. Gawin nyo sa iba ang gusto nyong gawin nila sa inyo. Maganda rin ang mga payo ni Jesus tungkol sa material na mga bagay. Sinabi niya, mas mahalagang maging kaibigan ni Jehovah kaysa magkaroon ng maraming pera. Ang pera ay nananakaw, pero ang pakikipagkaibigan nyo kay Jehovah ay hindi nananakaw. Huwag na kayo mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o isusuot. Tingnan nyo ang mga ibon, lagi silang binibigyan ng Diyos ng pagkain. Kung mag-aalala kayo, hindi naman madaragdagan ng isang araw ang inyong buhay. Tandaan, alam ni Jehovah kung ano ang kailangan nyo. Kay Jesus lang nila narinig ang ganoong paraan ng pagtuturo. Hindi itinuro sa kanila ng mga leader ng kanilang relihiyon ang mga bagay na yon. Bakit napakahusay magturo ni Jesus? Kasi galing kay Jehovah ang lahat ng itinuturo niya. Yan. So ano dapat natin gawin para maging kaibigan ni Jehovah? Ano gagawin natin para maging kaibigan? Gusto natin maging kaibigan ni Jehovah, di ba? Lahat man tayo. So anong kailangan natin gawin? Sister Tess? Dito, please. Upang maging kaibigan ni Jehovah, dapat nating mapagtanto na kailangan natin siya at matutuhan mahalin siya. Dapat din natin mahalin ang ibang tao dahil hindi natin tunay na mamahalin ng Diyos kung hindi natin mahal ang iba. Yun, ano? So, okay, Brother Brother June naman. June, Tulisora, please. Isang paraan pa para tayo ay masabing mahal natin si Jehovah ay yung mahalin din natin yung mga kaaway natin. Hindi lang mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat na maging mapagpatawad tayo sa iba ng buong puso. Yun, tama yun. Ano? Audi, Belmonte.
Totoo po yun kasi yung pakikipagkaibigan sa Diyos na Jehovah, choice po talaga yun. Hindi lang po siya label at na hindi po sapat na sabihing saksi tayo ni Jehovah, kundi may mga kaakibat po ng mga katangian o qualities katulad po ng pag-ibig, kabaitan, tsaka po yung pagpapatawad. Oho, okay. Pwede ba natin basahin yung Matthew 5:48, please? Sino nais na bumasa rito? 5:48 ng Matthew. Sino nais na bumasa niyan? Ano? Okay, alright. Sino? Para magbasa. Oh, brother, ito naman, si Marby. Kaya dapat kayong maging perpekto kung paano ang Ama ninyo sa langit ay perpekto. Yan. So, anong matunan natin kay Jehovah dyan sa binasa natin yan, mga kapatid? No? Ano tunan natin dyan tungkol kay Jehovah? Brother Mata. Kahit mga di sakdal tayo, may mga pagkakataon na pwede tayong magiging sakdal kapag sinunod natin yung mga kaayusan, yung kanyang mga simulain, at sikap nating sundin yon kahit na medyo hamon para sa atin. Katularan natin ang mabuting katangian ni Jehovah sa abot ng ating kaya. Ayun. Hindi naman inaasahan ni Jehovah na maging perfect tayo, di ba? Hindi niya inaasahan yon. Pero ano gusto niya sabihin dito? Okay, Brother Renz. Maling. Imposible na maging perfect tayo. Pero kung titingnan natin yung study note doon sa Mateo 5:48, pwede rin pala yung mga hulugan ng pagiging matured sa spiritual. Halimbawa, yung mga sermon ni Jesus sa umpisa, baka hindi natin maintindihan. Pero kalaunan, naiintindihan na natin. Pero hindi lang doon. Kapag matured tayo, papakita pala ng isa na ina-apply niya yung mga yun. No? So hindi lang hanggang head knowledge, dapat may application din sa buhay niya. Alright, ganda, no? Punto, no? Saka, yun nga, pagka, halimbawa, yung mga kapatid natin nagkamali, yung patawarin natin, katulad ni Jehovah, pagpatawad niya, no? So, kanina yung ibon, napansin niyo yung ibon, ano? Ibig ba sabihin yung ibon, hindi na kumikilos, sinusubuan na lang ba ni Jehovah? O nagkatrabaho rin? Brother Marby. Naghahanap rin po sila ng pagkain, hindi lang po sila naghihintay na may magbigay po sa kanila. Sila po mismo yung naghahanap. Ayun, ganda, no, di ba? Kasi talagang hindi nagpapabaya si Jehovah. Doon lang, tinan yung ibon, no? Pero ibig sabihin, ang punto natin dito, kailangan din tayong kumilos. Pagka nangangailangan tayo. Sige, sa material na bagay naman, sa kongregasyon naman, anong matunan natin sa chapter 6, 19 hanggang 21, kung nabasa nyo yun, mga kapatid. Bahagi ng sermon sa bundok. Although, ang tema kasi ng sermon sa bundok about God's kingdom pa rin, no? Yun ang tema. Talaga. Brother Tom muna sa kongregasyon, minsan may mga kapatid na hindi nagkakaintindihan. Pero maganda yung payo doon sa Mateo 5:24 hanggang 25. Kasi kapag may isang nagkakaalitan, ano yung dapat gawin? Sabi doon, iiwan mo na sa harap ang altar ang handog mo at puntahan mo ang iyong kapatid. So, kailangan mo na makipagkasundo sa isa, saka mo ihandog yung iyong sarili sa Diyos na Jehovah. Oo nga, no? Tama. So, pwede ba nating elaborate yun? Halimbawa, nagkamali ako sa isang kapatid. Hindi ko naman napansin. Hindi ko namalayan. O sino lalapit? Ako o yung kapatid na nasaktan? Sister Maria Licanda, please. Kailangan po tayong yung nasaktan, tayo yung nalapit sa nakasakit sa atin. Oo, sabihin natin kanyang pagkakamali. Yun. Pero talagang unang-una ikakapit natin. Kung kaya natin, mga kapatid,
Ano yung unang Pedro 4:8? Yung ba yun? Ano sabi doon? Yun ang unang-una eh. Sister Quiñones. Sa diwa na takpan na lang ng pag-ibig yung pagkukulang ng isa. Maraming kasalanan pag tatakpan mo. No? Ganun yun. Yun ang pinakamabuti. Okay? So, sa kongregasyon naman, kaya, meron pa ba kayo nakita dyan, mga kapatid? Sa, halimbawa yung, paano ba natin may papakita na tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa langit? Anong dapat natin gawin para ipakita na talagang nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit? Pangkongregasyon ito no? Ano ba yung unang ginagawa natin? Ano yung kasalukuyang ginagawa natin ngayon? Ano pa yung mga iba natin ginagawa? Brother Nolan Vasquez. Kaya nga natutuwa tayo dahil si Jehovah Diyos natin eh. Hindi tayo nagkukulang sa spiritual na paraan na lagi nilalaan ng Diyos na Jehovah. Marami tayong mga publikasyon na dapat natin basahin para mapuno yung isipan natin ng spiritual, lalo higit yung Bible po. Kailangan talaga na mayroon tayong personal study para mapuno yung ating isipan tungkol sa spiritual na bagay. O, isa yun, pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ano pa? Ginagawa natin na talaga nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Matthew 6:33 pa rin yun, di ba? Ano yun? Brother Odi? Totoo nga po na kung ano po yung pinapriority natin, pinapatunayan lang po nito kung ano talaga yung totoong pinaniniwalaan natin. Halimbawa po, kung mas inuuna po natin yung pera kaysa sa Diyos, doon po makikita kung ano talaga yung pinakamas mahalaga. Kaya hindi sinasabi dito na hindi mahalaga kung ano yung sinasabi natin, kundi kung ano talaga yung ginagawa natin. Katulad po ng Matthew 6:33, unahin po yung kaharian. Alright. So, ayan, babasahin natin yung Matthew 6:26. Yan. 6:26. Tingnan natin ito, mga kapatid. Bahagi ito ng sermon ni Jesus sa bundok, 6:26 ba ito? No? Yeah, pwede pa rin. Hanggang 27. Matthew 6:26, 27. Yan, okay. Brother Erwin. Ay, yun nasa likod. Si Jong. Tignan niyong mabuti ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim umaani o nagtitipon sa kamali. Pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit kaunti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Ano ang tinuturo sa atin ng teksto na ito, mga kapatid? Lalo yung sa 27, lalo na Brother Ian, Ian naman. Okay. Ipinakikita dito sa 26 muna, mahalaga tayo kay Jehovah. Ang tao, mahalaga. Ngayon, minsan, syempre, dahil mahalaga nga tayo, minsan, ano ba unahin ko? Medyo magtrabaho muna ba? Bago ko dumalo sa pulong or bago mangaral? Dahil yung bayarin ko, hindi baka yung mga utang ko, hindi ko mabayaran. Kaya dito, sabi dito sa 27, huwag ka masyadong mag-alala kasi meron naman talagang unahin mo lang si Jehovah kasi nga mahalaga tayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan ni Jehovah. Basta unahin mo lang ako at kung ano mang alahalahanin yon, nandiyan pa rin yung alalahanin pero magkakagawa ng paraan para mabawasan yung pag-aalala mo. Basta unahin mo lang si Jehovah. Ayan, Brother Umali, nakita pa kayong punto dyan. Agad na mga punto nyo, Oo, tama. Kasi connected yung 33 doon sa 26 at 27. Sabi ni Jesus, unahin. Pero sa buhay ko ba, pinapakita kong inuunahan ko yung kaharian? Ibig sabihin, sa mga decision making ko sa buhay, parang nagiging
tira-tira na lang yung mga spiritual na mga bagay. Halimbawa, doon sa 26, sinabi na Jesus, tingnan niya yung mga ibon, o hindi sila nagugutom. Doon din sa congregation natin, pwede tayo mag-observe. Merong sister, hindi naman full-time, pioneer, pero buhay pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, si Jehovah, kapag inuna natin siya, siya na yung bahala gagawa ng paraan para mabuhay tayo sa spiritual at material. So, kailangan ang bottom line, magtiwala tayo kay Jehovah. Yun. Sister Irene, may nakita pa kayong punto rito? Totoong kwento po ito ha. Tungkol din sa ibon. May ibon ako sa likod ng bahay ng aming aircon. Yung ibon na yon, nahulog yung, kumbaga alam niya kung dumadating ako lumilipad. Pero may time na iyak siya ng iyak. Parang meron siyang hinihingi na Kaya lumabas ako, wala naman ako nakitang kakaiba. Pero nung naligo ako, andyan pa rin siya. Pero nung malaman ko, nung lumabas ako, parang meron siyang something na gustong sabihin. Nahulog pala yung anak niya. So ang ginawa ko, kinuha ko, inilagay ko ulit sa nest, tapos inayos ko yung nest, tinahi ko. So ang lesson dito, yung bird helpless, parang tao tayo, no? Pero nagawa natin ng paraan. Yung bird, wala naman siyang bakit siya humingi? Instinct, humihingi siya ng tulong. Parang tayo, humihingi tayo ng tulong kay Jehovah. Pero si Jehovah nagbigay sa atin ng ng solution doon sa anuman problema. Kung nasolusyonan natin yung bird, dahil lang siya, ibon lang siya, paano pa tayo tao kay Jehovah? Okay, yeah. So, yan, pasalamatan ko yung ating tagabasa kanina. Maganda yung paraan ng pagbabasa niya. Nakatapos tayo on time. Ating pag-aaral ay natapos natin. Maraming salamat sa inyo na kapagpapatibay ng mga komento. Bagaman medyo may kahirapan pagdating sa mga tanong na yon, pero nagsikap tayo, napasaya natin si Jehovah. Kung sakali man, halimbawa, yung mga napag-aralan natin dito, nakalimutan natin, tinanong kayo, nakalimutan nyo, huwag kayong ma-discourage. Kasi no risk din kayo kahit paano. Para yung kumain kayo ng umaga, tapos tatanungin kayo, anong inulam mo? Nakalimutan ko eh. Pero no risk ka. Yun ang importante. Ganun din sa spiritual. Okay? Okay, maraming salamat, Brother Caso at Brother Ren, sa inyong bahagi. Ngayon dito na nagtatapos ang pagpupulong natin. Tunay na nakinabang tayo sa mga masustansyang paglalaan ni Jehovah mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos. Nakita natin yung pagiging masaya natin dahil ang Diyos natin si Jehovah. Pangalawa, sa maging mahusay sa ministeryo naman, yung mga paraan, yung mga sangkap na dapat gawin natin para maging effective tayo sa ating return visit, sa ating pakikipag-usap. So binigyan tayo ng mga simpleng at mataktikang paraan para sa ating field service na gawain. At yung pangatlo, sa pamumuhay bilang Kristiyano, application naman ito. So ngayon, kayo naman ang tatanungin ko mga kapatid, dito sa tatlong programa natin mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano naman ang natutunan natin dito. Sister Juvie. Natutunan ko na kung gusto nating maging kaibigan si Jehovah, kailangan maging mabait tayo sa lahat ng tao. At kahit sa mga kaaway natin, dapat mabait din tayo. Marunong tayong magpatawag ng buong puso at gawin natin yung gusto nating gawin ng iba sa atin. Okay, maraming salamat. Si CK. Nagustuhan ko po yung 5:48 ng Mateo na maging sakdal kayo kung paanong si Jehovah. Pero hindi lahat ng binabanggit sa Biblia na sakdal ay sakdal ito sa ganap na diwa. Si Jehovah lamang yon. At ang mga tao na kanyang mga nilalang ay magagawa lamang ito sa relatibong diwa. At diniin doon sa puntong yon, sa konteksto na yon, may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Magagawa natin ito lalo na sa mga sitwasyon na mahirap nating magawa, lalo na kung hindi natin nature yung bagay na dapat nating batiin, yung hindi natin kapareho. Mahirap talaga. Pero kung magagawa natin ito sa abot ng ating makakaya, matutuwa sa atin si Jehovah. Okay, maraming salamat. Si Brother Roy. Pagkasama natin palagi sa Jesus, talagang magiginhawahan tayo
Anong dahilan? Una, meron tayong pinakamabuting tagapangasiwa si Jehovah. Pangalawa, meron tayong pinakamabuting mga kasama, mga kapatid, kahit ang mga sila ay mga disakdal, mataas ang kanilang pamantayan. At pangatlo, meron tayong pinakamasayang gawain. Kaya pag ginawa natin palagi yun, talagang magiginhawahan tayo. Okay, Senior Brother Bong. Yung pag-aalala, maraming naapektuhan sa katawan natin. Pwedeng magkasakit tayo sa kidney, puso, kung saan. Minsan, na-stress tayo. Minsan, yung isip natin naapektuhan. Kaya, nag-aalala tayo sa mga pangangailangan natin. Kung unahin natin si Jehovah, alam ni Jehovah kung ano yung kailangan natin sa buhay. Kaya, yung sobrang pag-aalala, ay iwasan ito at unahin ang paglilingkod kay Jehovah. Okay, isa na lang. Si Sister Charis. Dito sa harap. Na-appreciate ko po yung komento doon sa Aralin 80. Magandang halimbawa yung mga apostol kapag nangihina o nadidismaya dahil sa kahinaan. Dahil kahit sila na pinili mismo ni Jesus para maging alagad ay nagkakamali pa rin. Kaya mahalaga na huwag sumuko na humingi ng tulong kay Jehovah at patuloy lang na mag-serve sa Kanya. Okay, maraming salamat. So dito nagtatapos ang ating pagpupulong sa gabing ito. Kaya maraming salamat sa mga gumanap ng bahagi nila at paghahanda sa ligong ito. Next week, ganun pa rin ang ating pagpupulong, kaya lahat tayo ay nihimok na maghandaan ang susunod na pagpupulong. Kaya bilang pangwakas mga kapatid, tayo po ay tumayo, awitin po natin ang song number 28 na Maging Kaibigan ni Jehovah. Ito ay halos sa awit 15. Kaya ako ito ay angkop sa ating kalagayan, tayo po ay tumayo. Pagkatapos ng ating closing prayer ay si Brother Nolan Vasquez. Kaya pakisuyo po tayo imawit ng masigla sa ating Diyos na Jehovah.